Lihim nandisik ang mga mata matapos ilantad ng mga pribadong individual ang mga ebidensyang sangkot si Liza Marcos sa flood control anomalies. ICI mapipilitang ilaglag si Liza Marcos dahil sa matitinding panawagan ng mga may hawak ng ebidensya. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Ngarag na ngarag sa kabangayon ang mag-asawang Marcos matapos basagin ang pananahimik ng ilang pribadong individual na nagwelga sa labas ng ICI para imbestigahan ang kaugnayan ni Liza Marcos sa flood control scandal at ng isang negosyante at dating special envoy ng gobyerno. Tugon ng mga ito na may conflict of interest ang dalawa kung saan may kinalaman sa minumutong proyekto sa flood control. Ngunit depensa ng Malacanang na ito'y sabi-sabi at gawa-gawa lamang umano na kahit pa may nakita ng resibo sa mga kabulastugan ng First Lady. Mr. Maynard Ngu still special envoy Hindi to na China? po. Hindi na po. As of August 2025, hindi na po. August 2025. Was he asked to resign? Did he resign voluntarily? Did his supposed alleged involvement in the flood control scandal have anything to do with him ceasing to be a special envoy? Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po. 6 months lamang po yun. So, hindi naman po ni-renew. Expired na ang term. Okay. Ma'am, tungkol po dun sa binanggit nyo kanina kay Mr. Santander, yung mga ganong action po ba, are those encouraged? Do you encourage the public to go to the ICI to volunteer leads or information? Depende. Regardless kung kanino man po ito tutungo, regardless kung kaalyado o hindi. Depende. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron patutunguhan, vetted. Pero kung ito po ay paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan, hindi po kasi yata yun ang mandato ng ICI. Dahil ang mandato ng ICI, diretso tayo sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. So, kung ito po ay mayroong mga ebidensya, ay masasabi nating verified yung kanilang mga dokumento at sila ay may personal knowledge, dapat lamang po nilang itong dalhin sa ICI. But isn't that the whole point, ma'am, of providing leads para nga po mas maimbestigahan ng malalim? Kung may lead. The problem with the letter of sentiment, ni walang lead tungkol sa flood control projects at sa infrastructure. So, anong lead ang binibigay ni Mr. John Santander? Yun ang dapat malaman ng mga tao, ng mga kababayan natin. Hindi dapat gumawa lamang ng letter at sabihin na imbestigahan ito. Dahil marami na pong mga issues ang iniimbestigahan ng ICI, mga issues na may mga ebidensya, may mga issues na dapat talaga imbestigahan. Huwag na po silang magdagdag kung ang balak lamang po nila ay isang fishing expedition. Private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Unang-una po ay ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate. Na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para tiraan ang unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang.
Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Alam po natin, ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Salamat po. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Good morning po. Just confirming the reports if former Ombudsman Merceditas Gutierrez was appointed as chairman of the National Senior Citizens Commission. Confirmed. Kailan po siya in-appoint at hanggang kailan po yung term niya? Mag-expire po ang kanyang term hanggang sa September 17, 2031. May we get the wisdom po behind the appointment of former Ombudsman Gutierrez? May reason kung bakit siya na-appoint doon sa position? Unang-una naman po, ang gusto ng Pangulo kapag po ito'y kanyang itinalaga ay dapat na magiling na isang leader at isang magaling na namumuno. Just a follow-up, meron na po bang iisip or nakita yung Pangulo na susunod na Justice Secretary? Sa ngayon pa rin po, si OIC, ang OIC po na si Yusek Vida pa rin po ang nanatiling OIC ng DOJ. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. An investigative report by the network that exposed the 1MDB scandal in Malaysia alleges that convicted fraudster Patrick Mahoney has resurfaced in Manila and was reportedly consulted by the Maharlika Investment Corporation, or MIC. Both MIC and Rep. Romualdez deny these claims, but the source told our network that Mahoney's been coming back and forth here in the Philippines trying to peddle deals, although none has materialized yet. Has the MIC previously consulted foreign advisors? And if so, would the admin be willing to disclose names? Unang-una po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnayan ni Congressman Romualdez. Ang masasagot lamang po natin kung ano po ang sinabi ng MIC. Yan po ay mariing pinabulaanan ng MIC at meron nga po silang official statement at akin lamang pong babanggitin ang parte nito. These reports contain false, baseless, and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not been and has never been engaged by MIC in any capacity, whether formal or otherwise. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Last follow-up from Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Other matters to, sorry. Ma'am, ano na po ang lagay noong alok dati ng administrasyon o ni Presidente kay General Torre, kasi nabanggit nyo before na may alok. So ano po bang posisyon ang iaalok sa kanya? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye patungkol po dyan. Hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging desisyon ng Pangulo. Right. Last one, ma'am. Kumusta po ang lagay ngayon ng Maharlika Investment Fund? After a year of operation po, mayroon na po bang kinita yung MIF? At kung sino-sino yung mga dagdag na investor na namuhunan aside from doon sa mga initial na billion peso na investments? Kukuha po tayo ng pinaka-update, most probably by this week, maaari tayo makakuha kung ano pong update. At kapag ka po mayroon na po tayong update tungkol sa kanilang mga operasyon at mga nagkaroon ng negosasyon, ibibigay ko po agad sa inyo. Salamat po. Okay, that's the last question, Yusek. Maraming salamat. Pagpapaunlad sa teknolohiya, hindi yan bago sa pananaw ng Pangulo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noon pa nakatutok sa pagpapaunlad ng teknolohiya para matugunan ang pangangailangan sa kalusugan, edukasyon, pagsugpo sa kriminalidad at iba pa. Pangulong Marcos Jr. tiwalang aangat ang Pilipinas sa larangan ng teknolohiya sa pagbubukas ng bagong data centers ng Equinox sa Cavite. Muling binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan na maiangat ang pamumuhay ng taong bayan dala ng pag-unlad ng bansa sa larangan ng makabagong teknolohiya. Sa mensaheng ipinaabot ni Pangulong Marcos Jr. sa inaugurasyong bagong data centers ng Equinox sa Cavite, hinikayat ng Pangulo ang lahat na magkaisa tungo sa pagpapaunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at sa pamumuhay ng bawat isa. Ipinaaabot ng DICT Secretary Henry Aguda ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr.
sa naganap na inaugurasyon kaninang umaga sa Carmona, Cavite. Ayon sa Pangulo, ang inaugurasyon ng 3 state-of-the-art data centers ang mas lalong maglalagay sa Pilipinas sa global digital economy. Dagdag pa ng Pangulo na malinaw din ang mensahe na ang Pilipinas ay konektado, competitive at nagsisikap na umangat sa larangan ng teknolohiya. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong mga aktibong papel na gagampanan ang pamahalaan sa paghubog sa digital future ng bansa. Kabilang na dito ang National Broadband Plan.